Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, before we proceed to part 2 of this week's topic, singit muna tayo ng isang short video for some quick tips. Okay? So, nare-receive na namin ang inyong mga outputs. At base dun sa inyong mga isinabmit sa amin, mukhang kailangan pa natin ng additional pointers and reminders. Okay? This is regarding how to draw a Cartesian plane. Okay, again, this is our Cartesian plane. Ngayon, if hindi available ang graphing paper, we need to draw one in order to plot points. Okay? So, paano natin gagawin yon? We need two lines, isang vertical at isang horizontal. So, ayan na, malinaw na sila ay nag-meet dito sa gitna and they formed perpendicular lines. So, ibig sabihin, right angle sila. Right angles yung nabuo. Okay. So, based on the definition of a Cartesian plane, hindi lang basta-basta lines ang kailangan natin. Instead, we need number lines. So, kung 2 lines lang ang ginawa ninyo, tapos nag-plot kayo ng points, kulang po ito. Because pag ganito yung scenario, there's no way to determine kung ano yung exact location nitong point A. Alam natin kung saang quadrant siya, nandoon. Pero hindi natin alam, ano bang location ng point na ito. Kaya nga, kailangan natin siyang gawing number lines. So, paano ba yon? So, maglalagay tayo ng mga lines, diba? Kasi kung graphing paper, no need. Meron na pong guide. Pero dahil nagdodraw tayo from another paper, blank paper, ayan, kailangan natin siyang lagyan ng lines. So, the best way to do this is use a ruler. So, katulad niya, no? 1 cm, tapos naglagay tayo ng marker doon na line, no? So, ayan. So, dapat equal ang mga distance sa bawat space. Ayan. Diyan kasi natin nilalagay yung mga numbers. Diba po? Ayan. So, as much as possible, try natin na equal yung mga distances talaga niya para accurate yung ating pagpa-plot ng points. So, hindi lamang tong horizontal line ang lalagyan natin. Lalagyan din natin syempre yung vertical line. Okay? Ngayon, after nyan, pag may mga markers na, we write the numbers. So, syempre, sa right side, nandun yung ating positive numbers. At sa left side naman, nandun ang ating negative numbers. Ngayon, ito po. Ang napansin namin, dahil nga, in order to avoid na tumama yung numbers nitong nasa horizontal dun sa vertical, yung iba po, nagsusulat dito na. Ayan. So, pag nag-number sila, oops, ganun na po, no? 1, 2, 3, 4. As you could see, nag-jump siya. Dito, no? Itong line na to, walang number. Nope, hindi po pwede. Hindi na magiging accurate ang ating Cartesian plane yan. Equal po ang distances sa bawat isa, sa bawat number. So, dapat ang 1 ay magi-start dito sa first marker. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5 or positive numbers dun sa taas. Sa baba naman po ng ating y-axis ay ang negative numbers. O ayan. Ngayon po, ang susunod na step, we write or we draw lines. Ayan. Itong lines na to kasi, yan yung magiging guide natin. O, di ba? O, tingnan nyo. Yung point A natin, dahil sa ginawa nating number line at dahil dun sa grid na ginawa natin, we can now accurately pinpoint nasan ba si A. Siya ay nasa location na negative 5, 4. Nasa second quadrant. Ayan. So, ganun po ha. Again, we congratulate lahat ng mga nagsasubmit ng mga outputs. Keep up the good job, guys and gals. Ayan po. At we hope na masunod nyo ang aming mga tips and suggestions. Ayan. Lahat po ng mga ito ay para sa inyo, para makatulong sa inyong pag-aaral ng grade 8 math. Again, thank you guys. See you on the part 2 video. Bye-bye!